Hello, good morning. Yan, pwede po ba palakpakan po natin ang ating Panginoon? And batiin muna natin yung mga katabi natin ng isang magandang umaga. Yan. So, actually parang madami sa atin wala ngayon, no? Kasi yung iba alam ko may sakit, yung iba may kailangan gawin. So, ipag-pray po natin sila. So, sige, pwede po ba tayong yumuko? Sama-sama manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Lord, salamat po sa mga papuri, awitan, Lord, na ginawa po namin. Alam po namin, Lord, na kasama ka po namin at sinasamahan mo po kami, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa umaga pong ito, sa pakikipag-fellowship po namin sa inyo, sa bawat isa. Lord, samahan mo po kami sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Lord, turuan mo po kami, Panginoon. Buksan mo po yung aming tengang spiritual, aming matang spiritual, Lord, and makarinig po kami sa inyo, matuto po kami sa salita mo, Panginoon. Salamat po, at ito po kami sama-samang panalangin sa pangalan po namin, Panginoon Isus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, ang topic ngayon, hello, yan, nawawala. It's all about prayer. Sabihin mo sa tabi mo, prayer. Pero bago po tayo mag-proceed sa topic natin, buksan po muna natin yung Bible natin sa Mateo chapter 6, verse 9 to 16. Mateo chapter 6, verses 9 to 16. So, sabay-sabay po natin siyang basahin para mas maganda, mas manawaan natin. Mateo chapter 6, verse 9 to 16. Siguro, sama na natin yung verse 7. Simulan natin sa verse 7. So kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating basahin. Sabi po dito, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming, salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Verse 8, huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. And then verse 9, sabi po dito, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa ng tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain na kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. So yun. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, anong month po ngayon? Today, ang month po ngayon is July. So every year po kasi, so unahan ko na po kayo, no? Simula sa announcement, baliktad. So, every July po kasi, ang ginagawa po natin, actually most churches ginagawa po ito, and actually ginagawa rin po natin to. Nagko-conduct po tayo ng ating yearly prayer and fasting. So, ano po yung ginagawa sa yearly prayer and fasting? So, sa mid-year, sa kalagitnaan ng taon, so tayo po is ina-encourage na magpunta dito ng sama-sama, and tayo po is sama-samang nananalangin bilang church. And hindi lang nagpe-pray, kundi nagfa-fasting. So, bakit tayo nagfa-fasting? So, mamaya, tatalakayin po natin yan. So, yun. So, bakit nga ba kailangan tayong mag-prayer and fasting? So, pag binasa nyo po kasi yung Bible, so, simple lang. Ito is ginagawa talaga ng lahat, no? Si Lord, pag binasa nyo yung Gospels, si Lord, every time na nagpapagaling siya, every time na nagtuturo siya, sabi doon, yung word na one stone away. So, ano yung one stone away? So, isang batong pukol. So, every time, nagkikeep distance siya sa mga disciples. And ano yung ginagawa ni Lord? Every time na lumalayo siya, simple lang, nananalangin. So, bakit? Kasi si Lord, sinisik niya yung will ng Panginoon, yung pangungusap ng Diyos Ama sa Kanya, no? And pag binasa nyo po yung Book of Acts, tsaka yung epistles, yung Gawa, Corinto, Efeso, yung mga Gospels, no? Mababasa nyo po doon na yung mga mananampalataya, ano yung ginagawa nila? Everyday sila ay nanalangin. So yun. And hindi lang yun, no?
pag binasa nyo po yung mga writings ng mga apostles, simple lang yung ina-encourage nilang gawin natin. Manalangin. So yun. So yun po yung topic natin ngayon. So bakit nga po ba natin sa kailangang pag-aralan yung prayer? So yun. So bilang mga Kristiyano po kasi, napakahalaga po sa na tayo po is nananalangin po talaga. Merong tayong active na prayer life, no? And bilang mga nagpi-preach, bilang mga church na tumatayo, mga leader, talagang ayun, so isang napakalagang responsibility sa amin, no? Or responsibilidad na i-encourage po talaga tayo sa pag-engage sa gawain ng pananalangin. So yun. So naalala ko lang, may binabasa kasi kong book lately kay Charles Spurgeon. Merong nagtanong kay Spurgeon na member niya. Sabi sa kanya, Pastor, ano po ba yung mahalaga or mas mahalaga sa dalawa? Pagbabasa ng Bible or pananalangin? So kung kayo po itatanungin, di ba? Ano kaya mas mahalaga? Pagbabasa ng Bible or pagpe-pray? Sige, saglit tayong mag-isip. So yun. Ngayon, sabi ni Spurgeon doon sa member niya, sa nagtanong sa kanya, sabi niya, humihinga ka ba? Tingnan mo katabi mo, humihinga ka ba? So di ba lahat naman tayo humihinga? Ngayon, tinanong niya yung member niya, ano yung mahalaga? Pag-inhale or pag-exhale? Parehas eh. Parehas po, Pastor, kasi siyempre, pag puro exhale ka, di ba, baka maubusan ka. Pag puro inhale ka naman, baka masuffocate ka. So simple lang. Kung tayo humihinga, inhale, exhale, yung Bible reading and prayer life, both siyang mahalaga sa atin bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Ang tawag po doon, yung basic Christian life. Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, bilang ni-redeem ni Lord, yung gawain na to, it should be part of our routine. It should be part of our everyday lifestyle and hindi po natin siya dapat kinakaligtaan. So ngayon, bigyan ko po muna kayo ng tanong. Actually, dapat sa huli yung tanong. No? Pero itong tanong na to, simulan natin sa isang tanong. And maganda natin to wholeheartedly. Actually, di naman ako Hello. Di naman po ako bababa para magtanong. Pero sagutin natin to buong puso natin. Sabi po dyan sa tanong, yun, di ba wala? Sige. Sabi po dyan, sige. So, pa-next po. Sabi dyan, how much time do you spend with God? So sabi po dyan, ulitin natin, how much time do you spend with God? Simple lang, di ba? Ngayong nakakilala tayo sa Panginoon, yes, ma-attend tayo, meron tayong, nagbabasa tayo ng Bible, nakakapagpanalangin tayo, pero seriously, pag tayo na lang mag-isa, bawa sa bahay, pag tayo na lang mag-isa sa mga lugar na pinupuntahan natin, meron pa ba talaga tayong quality time or quiet time with God? So bakit? Kasi napakahalaga po nun. If sinasabi natin na meron tayong relationship kay Lord, sinasabi tayo is saved by grace, which is true, pero wala tayong active na prayer, wala tayong time kay Lord, masasabi kaya natin na buhay yung relasyon natin sa Kanya? So yun, di ba? And napakahalaga po nun na talagang magrema sa atin yung question na to. Ako ba talaga, meron pa ba akong time kay Lord? Sabi nga, sa ilan yung araw natin? 7 days, di ba? And sa isang araw, ilang oras tayo meron? 24 hours. Pero dun sa 24 hours na yon, ilang oras, or sabi, nakakalungkot nga, yung iba, minuto lang, 10 minutes lang, 30 minutes. Ilang oras kaya yung nabibigay natin kay Lord? Ilang oras yung na-spend natin when it comes to prayer, when it comes to reading the Word of God? Bakit? Kasi napakahalaga po nito. Dito po nagbe-base talaga kung gaano tayo kalalim sa ating Panginoon. So yun. And this brings us to second question natin. Bakit nga po ba tayo nananalangin? And bakit ina-encourage po natin ang bawat isa na mag-engage sa gawain po natin sa pananalangin? No? For example, sa prayer meeting, ngayon magkakaroon tayo ng prayer and fasting, and so on, iba't ibang gawain ng prayer. So number 1, sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay po nating basahin? Sabi dyan,
to listen from God para makarinig tayo sa ating Panginoon. So bakit? Di nyo ba po pansin, di ba? Every time na nananalangin tayo, dito naranasan nyo na mag-pray, di ba? Ano yung ginagawa natin pag mag-pray, di ba? Nagsasalita tayo, binabanggit natin yung mga petition natin kay Lord, mga prayer request, which is good. Pero question, when was the last time na nakarinig tayo sa ating Panginoon mismo? Yung narinig natin yung pinapagawa niya. So, hindi naman literally na, oy, anak, gawin mo tong bagay na to. Hindi naman gano'n, di ba? Pero, nakakarinig pa ba tayo kay Lord? Every time na nagbabasa tayo ng Word of God, talaga bang nagsisink in sa puso natin yung mga binabasa natin? Every time na nagpe-pray tayo, kinakausap natin si Lord, talaga bang nare-receive natin yung mga gusto niyang ipagawa sa atin? Or baka, okay, after ko mag-pray, alis na, balik na sa dating buhay. Pero yung sarili pa rin natin yung sinusunod natin. So yun. And then number 2, sabi dyan, ano po sabi dyan? To know His direction, para malaman natin yung direction na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So naalala ko lang, parang na-topic namin hindi ko lang kung morning prayer or prayer meeting, yung word na direction, napakahalaga po niyan. Bakit? Kasi bilang tayong mga Kristiyano, napakahalaga po na alam talaga natin yung kapupuntahan natin, di ba? Paano ba yung pag sinabing direction, di ba? Sino po sa inyo yung nagda-drive? Di ba, may nakita tayong mga signage, mga direction, kung saan pupunta yung daan na dinadaanan natin. Kasi mahirap kung di mo kabisado yung lugar, tapos hindi mo alam yung pupuntahan mo. Di ba? Baka magkaligaw-ligaw ka. So yun. So direction. And same din with our Christian life, para malaman natin yung direction na pupuntahan natin. So yun. And then number 3, sabi dyan, to strengthen our faith and relationship with God. So yun. So yung word na strengthen, para mapalakas yung ating pananampalataya and lumalim. Ano yung kailangan lumalim? Yung relationship natin sa ating Panginoon. So yun lang. So ito po, alam ko marami pang mga reasons on why do we pray. Ang daming mga books, ang daming mga preaching, ang daming mga teaching about prayer. Pero this sums up sa 3 points na binasa natin. So, una, para makarinig tayo kay Lord. Pangalawa, malaman natin yung direction niya. And pangatlo, the moment we pray, lumalakas yung pananampalataya natin, lumalakas yung relationship natin kay Lord. Naalala niyo po yung topic natin last time, yung koinonia, yung fellowship with God, na every time na nagpe-pray tayo, every time na nagwo-worship tayo, nagbabasa tayo ng Bible, sino yung nakaka-fellowship natin? Sabi sa 1 John, si Lord mismo, na-expose tayo sa liwanag. And every time na-expose tayo kay Lord sa liwanag, yung character ni Lord mismo, yung Christ-likeness, napupunta sa atin. So yun. So yun lang naman yung 3 point. Pero di pa naman tayo tapos. Gusto ko lang i-share yung, before tayo magpunta sa main verse natin, gusto ko lang i-share yung exact Gawa chapter 2, verse 41 to 47. So siguro sa iba sa inyo, familiar na dito or nabasa nyo na to. So yun. Pero di na natin babasahin, short background natin or ikwento ko na lang. Yung title po kasi yan is yung pamumuhay ng mga mananampalataya. Kung paano ba sila, after the Holy Spirit minister sa bawat apostol sa early church, ano ba yung nangyari sa mga unang mananampalataya? And alam nyo po, nakaka-amaze dyan, sobrang lakas ng kilos ng Holy Spirit. And pag binasa nyo po yung Acts chapter 2, verse 40 to 47, isang nakaka-amaze doon, every day, ano yung nangyayari? Araw-araw daw, idinaragdag ng Panginoon yung mga mananampalataya. So, nung unang nag-precept, I think it's Apostle Peter, ang dami nun na ng palataya, 3,000. And after po nun, every day, daan-daan, libo-libo, yung nakakakilala kay Lord, no? And hindi lang yun. Pag binasa nyo po yan, sabi doon, lahat nung ari-arian nila,
dinidistribute nila sa mga nangangailangan. So imagine no, yung ganong context, yung ganong context ng church. And sabi pa doon, sige buksan ko lang. So yun, and so on. And isang nakaka-bless po doon, every time na meron silang gagawin, for example sila Apostol Pablo, meron silang pupuntahang lugar, meron silang hahayuan, hindi siya based sa, parang maganda sa Pilipos, baka pwede tayong mag-open ng church doon, mag-Bible study doon. So hindi siya ganun nangyayari. Every time na may pupuntahan silang lugar, yung Filipos, Efeso, Corinto, direction siya lagi from the Holy Spirit. So yun yung nakaka-amaze sa pag binasa nyo po yung Book of Acts. And bakit kaya malakas yung kilos ng Holy Spirit during their time? So mababasa po natin yan sa Gawa chapter 2 verse 42. Pag binasa nyo po yun, sabi doon, every time nagsasama-sama sila, ano ginagawa nila? Nananalangin, nagpipira-piraso ng tinapay, nagwo-worship sila, and so on. Pero pinakamahalaga pong ginagawa nila, kaya yung ministry during early church stage is powerful. Because of what? Because of prayer and pananalangin. So yun. And prayer ko po, talagang after po nito, mag-deeper po yung understanding natin, tsaka yung urgency para tayo is talagang manalangin. So yun. So the next question, sabi po dyan, what Jesus teach us to pray? Ano nga ba yung tinuturo ni Lord, the way ng pananalangin, no? And bababasa nga po natin yan sa verse natin, binuksan po natin kanina. So yun, sa Mateo chapter 6, yun, verse 9 to 13. Alam niyo po nung binabasa ko po itong Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Ito po kasi yung time na yung Sermon of the Mount, kung familiar po ba kayo doon. Ito po yung unang moment na nag-preach si Lord sa harap ng mga disciple niya. So umakyat sila sa bundok, He teach about beatitudes, He teach about kung basta mga mahalagang teachings. Pero nakita ko po dito sa verse 9 to 13, isang tinuro ni Lord na hindi niya nineglect is yung paano nga ba tayo dapat manalangin. So bakit? Kasi pwedeng matutunan natin lahat ng bagay. Pwedeng lumalim yung yung karunungan natin when it comes to ganito, when it comes to ganyan, paano mag-manage ng church, paano gawin to, paano humalo, paano mag-win ng soul, paano mag-share. Pero kung wala po tayong prayer, baliwala po lahat. So yun. Kaya pag binasa po natin itong Matthew 6, verse 9 to 13, yun, sabi dito, yung topic ni Lord about sa pagiging mapalad. Sino ba yung mapalad? About asin at ilaw. So dapat po tayo maging asin ilaw ng sanlibutan. About kautusan, about sa pagkagalit, pakikiapid, about sa panunumpa, about sa pag-ibig sa kaaway, about sa kayamanan sa langit, about sa katawan, sa makipot na pintuan, and so on. Pero pinaka-relevant po na tinuturo dito is yung word na prayer. So paano nga po ba tayo manalangin? And ano po yung tinuturo ni Lord about prayer? So yun. By the way, yung binasa po nating verse kanina, hindi siya kasi 'di ba sa religion, 'di ba before, kung mapapansin niyo, parang nire-recite lang tapos okay na. Pero hindi po 'yon. Sabi ng verse 7, ng verse 8, wag niyo silang tutularan sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. So yung prayer daw, ganitong way kayo mananalangin. Hindi po sinabi na ito yung ipag-pray nyo, then okay na. So yun. Ngayon, question, paano ba tayo mag-pray? Diba? So sabi niyo, diba? Sabi natin, diba? Yes, na-experience na natin mag-pray. Meron tayong prayer life. Pero
Paanong way ba tayo mag-pray pag nagpe-pray tayo? So yun. So sabi diyan, so sa number 1, so when the time daw na tayo is magpe-pray, kailangan i-priority natin yung ating faith and relationship kay Lord, no? Kaya pag binasa po natin yung verse 9, so yun. So balik po tayo sa verse 9. Sabi po dyan, ganito kayo mananalangin. Ang aming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. So yun. So bakit kaya inuna ni Lord dito yung word na Ama naming nasa langit? So tingin nyo, bakit kaya? Pwede namang ihuli niya to, di ba? Or ano. So bakit? Simple lang po. Kasi ina-impress dito yung faith and relationship natin sa ating Panginoon, na every time we pray, ang unang pina-priority natin yung word na Ama naming nasa langit. So bakit? Kasi pag nagpe-pray tayo, kailangan po nating malaman kung sino ba yung lalapitan natin. Di ba? Kasi ito po yung nakakalimutan natin, na every time na nagpe-pray tayo, sino nga ba yung kakausapin natin? Sino nga ba yung lalapitan natin? Simple lang, si Lord mismo, di ba? And sabi nga, siya yung Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat, and siya yung Ama na lalapitan natin every time na nagpe-pray. Ngayon, ang tanong, pag nagpe-pray tayo, yung faith ba natin na kay Lord or nasa mga material na bagay? Kasi ganun, di ba? Minsan, pag nagpe-pray tayo, Lord, gusto ko nito, gusto ko ng ganyan, di ba? Pero, ang tanong, talaga bang pag nagpe-pray tayo, si Lord ba mismo yung sinisik natin? Or naniniwala ba talaga tayo na buhay si Lord? Diba? So yun. So bakit? Kasi nga sabi po ng Hebreo chapter 6 verse 11, sabi po dyan, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang, pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So yung keyword po dyan is yung word na dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala. So yun. So every time na lumalapit tayo, di ba? Talaga bang sumasampalataya tayo na si Lord is buhay, na kaya niyang gawin yung mga bagay na to, na kasi di ba minsan parang may doubt sa atin na okay, may sakit si sister ganito, pero kaya ni Lord na pagalingin to, kaya ni Lord na, actually meron po tayong major project ngayon. Ano yung major project natin? Mapa-aircon na yung church. Pero question, parang minsan, kaya na mapa-aircon na yung church, bawa sa Matimbo, di ba? Ang prayer po natin ngayon, yung lote. Kaya na makabili tayo ng sariling lote sa church natin sa Matimbo, kaya mapatayuan. So, simple lang. Kaya, bakit? Kasi si Lord yung yung nagpapala di ba? Pero question, talaga bang nananampalataya tayo na buhay si Lord, na every time na lumalapit tayo? So yun. And then number 2, sabi po dyan, yung word na worship. Kaya po sabi dyan, pag mananalangin kayo, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So yun, yung word na worship. So naalala ko lang so paano ba na di-distort yung worship natin sa ating Panginoon? So yun. Actually, sa panahon po natin ngayon, ang daming mga false teachings when it comes to prayer. So bigyan ko po kayo na example na, for example, pag manalangin kayo, or pag lalapit kayo kay Lord, dapat meron kayong ganito, yung ganitong, kailangan bibili kayo nung ganito, di ba? Meron ganun before sa religion, di ba? Tapos, kailangan sa bahay mo, di ba? Ito po sa inyo yung na-experience yung gayon, yung siguro before, no? Before, kasi meron kami before sa bahay, yung pagpasok mo may mga nakasabit, may mga nakatayo na di mo alam kung ano, di ba? So yun, di ba? May mga image or something. Tapos ngayon, yung mga teaching ngayon, di ba, na kumakalat, na kailangan para sagutin yung prayer mo, kailangan mong, yung word na manifest, kailangan mo siyang i-manifest para yung, sabi doon, yung universe, gagawa siya ng paraan para yung gusto mong mangyari sa'yo, di ba? So, di ba, ang daming teaching ngayon, na false teaching about
prayer na kailangan mong gawin to. Pero, simple lang. Kung tayo po is tunay na Kristiyano, simple lang, every time na lalapit tayo kay Lord, kailangan malaman natin na yung Diyos na sinasamba natin is Espiritu at katotohanan, di ba? Sabi nga sa John 4, kung nabasa nyo po yung John 4, sige, buksan po natin. Juan chapter 4, verse 23. Ito po yung kausap ni Lord, yung babaeng Samaritana. Sabi dito, ngunit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang tunay na mga sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So simple lang, yung Diyos daw na sinasamba natin, He is a Spirit. Kaya every time na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. For example, kanina, di ba, nag-worship tayo. Meron ba tayong something dito sa harap or na sinasamba or ano? Di ba wala naman po? Bakit? Kasi yung Diyos na sinasamba natin, He is a Spirit. And siya yung gumagawa sa buhay natin. So yun. And then next, paano nga ba tayo mananalangin? Sabi sa number 3, next, sabi dyan, yung word na submission or pagpapa sa Tagalog. Ano yan? Pagpapa, sakop. Kaya sabi po dito sa verse 10, pag binalikan po natin yon, sabi po dito, basahin ko lang. Pag mananalangin kayo, ganito kayo manalangin. Then verse 10, ikaw nawa ang magari sa amin, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa na tulad sa langit. So, bakit po in-emphasize ni Lord yung meaning ng submission? Or bakit niya sinabi na, pag mananalangin kayo, ganito kayo, the way manalangin. Ikaw nawa yung maghari sa amin, sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa na tulad sa langit. So, bakit? Kasi, as people, diba, bilang tao, isang character natin na hindi maalis is what? Magiging self-centered, di ba? Na every time, sino sa inyo na-experience yun na every time nagpe-pray kayo, yung, Lord, gusto ko nito, Lord, sana si ganito makagraduate, si ganito makatapos. Lord, gusto namin na makabili ng bahay, makabili ng ganito, ganyan. Which is maybe not bad. Pero the question is, every time we pray, talaga bang align kay Lord yung prayer natin or based lang siya sa pagiging self-centered natin bilang tao? Kasi sabi diyan, sundin nawa ang inyong kalooban, di ba? When was the last time na nagpray tayo na, Lord, I pray na masunod ko yung kalooban mo. Lord, hindi mangyari yung kalooban ko, pero kalooban mo yung mangyari. Lord, yes, hindi ko maintindihan, pero kalooban mo pa rin yung mangyari. Bakit? Kasi napakahalaga po sa atin na ang laman ng prayer natin is all about submission or pagpapasakop sa Panginoon. And naalala ko lang yung verse about sa Matthew 26 verse 39. So familiar ba kayo sa verse na yun? Mateo chapter 26 verse 39. Yun po kasi yung time na darakpin na si Jesus Christ. And that time, sobrang, alam ko parang yung pawis ni Lord, bilang tao, kasi nasa taong form siya doon that time eh. Yung pawis niya, nagpapawis na siya ng dugo. Imagine niyo yung bigat na naranasan niya. Bakit? Kasi alam niya na, yung daraanan niya, hindi lang basta-basta. Kailangan niyang ialay yung buhay niya para sa kapatawaran ng kasalanan natin. So yun. Pero isang prayer niya na siguro hindi sinagot ni Lord. Kasi every time na nananalangin siya, di ba sa sa Gospels pa lang, yung nagpakain siya ng 5,000, ano yung nangyari? Tinugon ni Lord. Nung may papagalingin na tao, tinugon ni Lord. Tinutugon lagi ni Lord. Because meron siyang relationship kay Lord. Pero this time, sa Matthew chapter 26, tinugon yung
prayer niya. Nasabi niya, ano yung prayer ni Lord doon? Ama ko, ilayo mo po sa akin yung kopa na to. Kasi yung kopa na yon, yung saro na yon, is talagang yung bigat, sabi nga yung bigat ng kasalanan natin, dadalhin niya sa krus ng Kalbaryo, and so on. Pero ano yung sabi ni Lord doon sa verse 39? Alisin mo po, hanggang maaari, alisin mo po sa akin yung kopa na to, pero sundin nawa ang iyong kalooban. So yun. So imagine, di ba? Ultimo si Lord, yung prayer niya, Lord, sundin nawa yung kalooban mo. Pero sa atin, di ba? Yun pa po ba yung heart ng prayer natin? Or yung mga desires na lang ng heart natin? Di ba? So yun. Lord, sundin nawa yung kalooban mo. Lord, nawa sa buhay ko, bilang estudyante, bilang nagtatrabaho, bilang nanay, bilang tatay, Lord, nawa, masunod ko yung kalooban mo. Magawa ko yung pinapagawa mo. So yun. And then next, sabi po dyan, yung word na petition or kahilingan. Sabi nga nung verse 11, sabi po dito, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. So simple lang. Sabi nga yung verse kanina sa verse 9, di ba? Ama naming nasa langit, di ba? And sabi nga yung word na ama, di ba pag sino dito yung yung may mga magulang pa or may mga parents, di ba? So di ba pag or siguro lahat naman tayo may mga magulang. Di ba every time na lang hihingi tayo sa parents natin, sa magulang natin ng pangbaon, nung kailangan namin ng ganito, pang project, ano yung ginagawa ng mga magulang natin? Di ba binibigay? And same din yung principle kay Lord. Bilang tayo, bilang anak niya, bilang ama natin siya, malaya tayong makakahingi sa kanya. And sabi nga dito sa petition, sa verse 11, bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Alam niyo po nung nagbabasa-basa ako about commentary sa verse 11, nakaka-amaze kasi yung Hebrew word niya, meron siyang malalim na word na meaning, di ko lang nasama. Kasi parang nakatulog siya ako. So yung heart daw ng prayer na to, yung verse 11, na bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito. Meron siyang equivalent na Hebrew word, parang siya something, parang gano'n. Pero yung meaning ng word na yon, every time mananalangin tayo, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain namin sa araw na ito. Yung meaning daw nun, Lord, bigyan mo po kami ng ganitong kailangan namin. Yung sapat lang na kailangan namin para masunod namin yung kalooban mo. So di ba nakaka-amaze? Kasi every time na nanghihingi tayo, hindi lang pala tayo basta manghihingi na, Lord, yes, sundin yung kalooban mo, pero kailangan po namin ito, kailangan namin magawa to. Pero the moment we pray, talaga bang yung will pa rin ni Lord yung sinisik out natin, di ba? Kasi sabi nga doon sa verse 11, yes, may kailangan tayo, pero yung kailangan daw ba natin na yon, yung hinihingi natin, talaga bang aligned pa rin sa will ni Lord or pang sa atin na lang, di ba? So yun. So next, and dito parang naiba na yung yung heart ng prayer na tinuturo sa atin ni Lord. It's all about personal na. And sabi nga diyan, yung word na confession or pag-amin. So basahin natin yung verse 12. Sabi po diyan, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. So yun, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. So ito yung nakakalimutan natin every time we pray. Every time na humarap tayo kay Lord. Yung word na repentance, di ba? So kaya nga nakaka-bless, di ba? Pag may mga kapatid tayo na nagpe-pray sa harap na, Lord, pag Sunday, di ba, patawarin mo po kami. So, di ba? So yun, bakit? Kasi napakahalaga po nun yung word na repentance. So bakit nga ba natin kailangan mag-repent every day or kailangan ilapit kung may mga pagkukulang tayo kay Lord? So, simple lang. Kasi yung reliance natin na kay Lord, wala sa sarili natin. And sabi nga, every time na lumalapit tayo kay Lord, talagang nare-remind tayo about the gospel. Kung ano ba yung ginawa ni Lord sa krus, kung gaano ba niya tayo pinatawad. So yun. Kaya yung word na repentance, napakahalaga po nito na before we pray, Lord, patawarin mo po ako, Lord,
linisin mo po ako sa mga kasalanan. So yun, and nawa, maging ano talaga yun, every time na nanalangin tayo, maging routine natin. So yun, and then this brings us to next point, yung word na, yung kanina confession, sabi po dito, yung word na compassion, or yung, sabi nga dito, yung word na pagkahabag, or yung pagkatawad. Bakit? Sabi nga po nung verse 12, ang ganda nung verse 12 eh, kung mananalangin kayo, ganito kayo manalangin, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, and then, hindi lang yon, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. So, bakit po kasi yung nakakalimutan? Yes, ina-acknowledge natin na pinatawad tayo ni Lord sa mga kasalanan natin, pero question, yung mga nagkasala sa atin, nagkakaroon ba tayo talaga ng opportunity na magpatawad, di ba? Which is, ito yung pinakamabigat sa the Lord's Prayer, yung word na pagpapatawad. Bakit? Kasi sobrang hirap po magpatawad. Yung iba, talagang dito bumabagsak yung inaabot ng taon, inaabot ng ilang taon, and kaya parang nare-retain yung kabigatan. And nung binabasa ko po to, naalala ko lang yung verse, yung parable of the talents, kung familiar po kayo sa Mateo 18, verse 21 to 35. So, familiar po ba kayo doon? Yung parable of 2 talents, yung hari, tapos yung kawal. Ano yung ginawa nung kawal? Teka lang, kalimutan ko yung Pero doon kasi sa story po na yon, yung kawal na yon, meron siyang utang doon sa hari. And kailangan siyang ipatawag, kailangan siyang parusahan because of his actions. Pero alam nyo po kung magkano yung utang niya doon sa hari. Sabi po doon sa verse sa Matthew 18, it's 10,000 denaryo or 10,000 denarii. So ano po yung, pag kinonvert siya sa peso, actually nandito siya sa Bible na ginagamit ko. Alam mo po kung magkano yon? Sabi doon, 10 million pesos yung utang niya doon sa hari. Pero ano yung ginawa nung hari doon sa kawal na yon? Ang ginawa pala nung kawal na yon, nung nalaman niya na ganito yung utang niya, napaparusahan siya, kukunin yung mga ari-arian niya, even yung pamilya niya. Kasi ganoon po sa Old Testament. Sabi nung kawal, mahal na hari, patawarin mo po ako. Ano ginawa niya? Nagluluhod siya, naglulupasay, para patawarin siya. And alam niyo po yung ginawa nung hari. Okay, sige, ganito yung gagawin ko sa'yo. Papatawarin ko na yung utang mo, kalimutan mo na yan, malaya ka na. Di ba? Ang saya no, di ba? Parang may utang kang 10 million, pero parang inano ka lang, parang okay, absuelto na, di ba? So yung verse po kasi na yon, parang Feast of Jubilee sa Old Testament. So yun. Tapos, ngayon, yung kawal na to, nung nakalaya na siya, uuwi na siya, di ba? Uuwi na siya. Nakita niya ngayon yung kapwa niya, kawal. Yung kapwa niya, yung kawal. Tapos, naalala niya, yung naalala niya? Meron, yung kawal na yon, may utang din sa kanya. And magkano yung utang na yon? Sabi doon, 100 denaryo. Kasi yun yung conversion sa dito sa Bible. Pero alam niyo po kung magkano siya pag i-convert sa peso? Wala niyo kung magkano. 500 pesos. 500 pesos lang. Pero ano yung ginawa niya dun sa kapwa niya kawal na may utang sa kanya? Ginawa niya, siningil niya, binugbog niya, hinila niya, uy, yung utang mo, bayaran mo na. So yun. Tapos ngayon, may mga nagsumbong. Nalaman ngayon nung hari, yung ginawa nung kawal, dun sa kapwa niya kawal. And ano yung ginawa nung hari? Pinatawag niya uli, pinarusahan niya. So ano po yung meaning nung parable na yon, nung parabola na yon? Simple lang. Kung pinatawad tayo, kailangan din po nating magpatawad, di ba? So yun. Sabi nga, yung utang na 10 million, kung ikaw compare mo sa 500 pesos, di ba? Sobrang laki nung, di ba? Sobrang laki nung difference. Pero yung meaning po nung parable na yon is all about si Jesus Christ na pinatawad po tayo sa mga kasalanan natin. Gano'n man kalaki. Sabi nga nung Psalms, blessed is the one his sins are forgiven. And sabi nga din nung Psalms, nung nabasa ko, nakalimutan ko anong book, yung kasalanan daw natin, kung gaano kalayo, yung west tsaka east, kung gaano kalayo, ganun yung pagpapatawad ni Lord sa atin. Ibig sabihin,
ni bahid ng tuldok, wipe out na po yun, pinatawad tayo 100% ni Lord. But the question is this, yung ginawa ni Lord sa atin, nagagawa ba natin sa kapwa natin, di ba? So yun. And then next, sabi po dyan, yung word na dependence or pagtitiwala. Sabi nga nung verse 13, and malapit na po tayong matapos, sabi dito, huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Wag mo po kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama. So alam niyo po yung meaning ng word na to, yung word na dependence. Simple lang, yung 100% na pagtitiwala natin sa ating Panginoon. So bakit? The moment we pray, nanonotice pa ba natin yung sabi nga, ilayo mo po kami sa gawa, ilayo mo po kami sa masama. So bakit? Kasi sa buhay po natin ngayon, we live in this world. And ano po yung meron sa sanlibutan? Nandyan yung kasalanan, nandyan yung, yung iba't ibang uri ng kasalanan, and expose po tayo sa mga ganon. Kumbaga wala tayong ligtas. Kasi nandito tayo sa mundo eh. But the question is this, kanino tayo nagre-rely? Sa sarili ba nating lakas or sa lakas ni Lord? Bakit? Kasi di ba may mga times na, hindi, kaya ko naman to. Okay lang, kahit ako na lang. Pero, yung truth, the reality, is hindi po talaga natin kaya. Ngayon, bilang Kristiyano, kay Lord pa ba talaga tayo dumedepende? Or sa sarili na lang nating lakas? So yun. And then last, sabi ng verse 9, nung verse 13, number 9 pala, number 8, sabi dyan, yung word na acknowledgement. And then sabi nga po dito, sa verse 13, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. So yun. So bakit acknowledgement? Kasi ito po yung nakakalimutan natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Kasi sabi nga, ano ba yung gamot sa pagiging makakalimutin, di ba? Yung paalala, di ba? So yun. Bakit? Kasi ito yung nakakalimutan natin eh. Sabi dyan, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Minsan nakakalimutan na natin yung life kapiling si Lord. Bakit? Kasi yung, sabi nga yung buhay natin dito bilang mga tao is what? Panandalian lang, di ba? Pwede kang mabuhay ng 80, ano ba yung pinakamatanda na ngayon na 106 ba yung, or 120? May umabot yata ng ganun, di ba? Pero the reality is this, iiwan din natin yung mundo na to, di ba? Darating yung time na babalik tayo kay Lord, uuwi tayo kay Lord. Pero talaga bang nakaset yung mind natin sa bagay na yon na makapiling talaga natin si Lord eternity? Bakit? Kasi yung life natin dito, panandalian lang. Talagang merong eternity. So yun. Pero dun, nagpe-prepare pa ba tayo bilang mananampalataya para doon? Or nakafocus na lang, nakaset na lang yung mind natin dito sa mundo, di ba? For example, nalala ko yung uso ngayon, yung grind, yung trabaho, tapos magpundar tayo nito para pagtanda, settle na lahat, di ba? Pero sabi nga nung Bible, anong mapapala natin kung makamtan man natin lahat dito sa mundo? Yes, makamtan natin, maybe yumaman tayo, maging successful tayo sa buhay. Pero kung yung kaluluwa daw natin, mapapahamak. Di ba? So, simple lang. And then dito po tayo magtapos sa Santiago 5, verse 15 to 17. So, inananya ko po lahat na tumayo. So, maganda po, sabay-sabay natin buksan. No? Santiago 5, verse 15 to 17. So ito po is all about about sa pagtsatsaga at pananalangin. So yun, so habang hawak po natin yung Bible natin, sige sabay-sabay po natin basahin. Sabi po ng verse 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. 16,
Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Bakit daw? Ito yung pinaka-verse natin. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. And then verse 17, sabi dito, si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang dinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon, imagine, at 6 na buwan, hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. So imagine niyo po, yung pag-example kay Elias. So bakit the moment na nanalangin si Elias, or si Elijah sa English, for 3 years hindi umulan. Tapos, nung nanalangin siya na umulan, bumagsak uli yung ulan. Bakit? Kasi sabi ng verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Diba? So, tingnan mo kay katabi mo. Sabi mo, matuwid. So, yun. So, ngayong umaga po na to, and ito yung nakaka-amaze sa verse 17, sabi dito ni Santiago, si Elias ay taong tulad din natin. Diba kasi pag binabasa natin yung Old Testament, yung Bible, parang na-amaze tayo na, uy, si Elias, grabe yung ginawa niya. Nag-pray lang years, di umulan. Si Daniel, ganito yung ginawa niya. Hindi siya kinain ng leon. Si Abraham, ganito yung ginawa. Si Noah, and so on and so on. Pero ito yung nakaka-amaze eh. Sabi dito sa verse 17, si Elias ay taong tulad din natin. Kumbaga, yes, mayroong mga prophets, may mga apostol, may mga church leaders, etc. Pero alam niyo po yung common denominator natin. Lahat tayo, pantay-pantay lang sa harapan ni Lord, di ba? And the question is this, tayo ba is matuwid sa harapan ng ating Panginoon or not? So sige po, tayo po yung mukat manalangin. So habang nakapikit po tayo, talagang ipanalangin po natin sa ating Panginoon na, Lord, tulungan mo po ako bilang maging matuwid sa inyong harapan. And sabi nga, as approaching yung mid-year, so sa next half ng year na lalakaran natin, ano po yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo ba na lumalim pa kay Lord? Gusto mo ba na isig pa si Lord? Ano yung balak mo? Ano yung laman ng heart mo? So pwede po ba lahat tayo, before po tayo mag-close, talagang manalangin po muna tayo, mag-seek po tayo kay Lord. And hingin po natin kung ano ba yung direction niya, yung kalooban niya sa atin and sa church po natin. Sige po, sabay-sabay po tayo manalangin. Lord, hallelujah, Lord Jesus. Lord, salamat sa umaga po ito. Salamat po, Lord, sa biyaya, sa grasya. Lord, dalayan po namin. Lord, hallelujah. Lord, sa umaga pong ito, naririnig niyo po yung panalangin na inyong mga anak. Lord, dalangin po namin na ikaw po yung mangusap sa buhay ng bawat isa. Pangunahan mo po kami. Lord, sa oras po na to, we ask for your direction. We ask for your revelation, Lord, sa buhay ng bawat isa. Kung ano po ba yung nais mo namin na lakaran, Panginoon, na nais mo po namin gawin. Lord, sa umaga pong ito, we pray, sabi nga po, malaki yung nagagawa nung panalangin ng isang taong matuwid. Lord, sa umaga pong ito, we pray, Lord, na gawin mo po kaming matuwid sa inyong harapan. Ano man po yung mga kasalanan, pagkukulang po namin, Lord God, patawarin mo po kami, Panginoon. And Lord, help us na every time nalalapit kami, meron po kaming malaking puso, malaking pananampalataya, Panginoon, na yung Diyos na nilalapitan natin, Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, dalangin po namin na mangusap ka po sa bawat isa. We pray, Lord, na mas kauhawan pa po namin yung presensya mo kaysa sa mga bagay na nasa mundo po na ito, Panginoon. Mauhaw po kami sa sama mo, Panginoon, at sa pananalangin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At Lord, we pray sa lahat po ng pamilya na nairito, sa mga magulang, sa mga kabataan, Panginoon. Lord, pagpalain po yung bawat isa,
sa lahat po ng pangangailangan namin, ikaw po yung kumilos. Lord, sa mga estudyante namin na magpapasukan na, dalangin po namin, pagpalain mo po kami. Sila, Panginoon, yung mga pangangailangan nila sa pangbaon, pang-tuition, sa inyo kami po namin ito pinagkakatiwala. Sa mga young professionals, sa mga naghahanap ng trabaho, we ask for your direction. We ask for your blessing, Panginoon. Lord, sa mga parents na nandito, sa mga kananayang katatayan, Lord, pagpalain mo nga po kami, Panginoon. At sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa salita mo, sa biyaya mo. At ito mga po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, God bless po.